Isa na namang mahirap na laro para kay Bronny James at sa Los Angeles Lakers habang tinalo sila ng defending champion na Boston Celtics nitong Martes ng laban, 88-74. Pumasok si James sa court sa gitna ng malakas na palakpakan habang puno ng mga tagahanga ang Thomas and Mack Center para sa huling laro ng Day 3 ng Summer League. Sa kasamaang palad, hindi ito ang breakthrough performance na inaasahan nila at maraming tagahanga ang nagdesisyong umalis ng arena bago magsimula ang ika-4 na quarter. Hindi nakakuha ng sapat na pagkakataon si James sa rim. Nagtala ng 1 of 5 mula sa field at 0 of 3 mula sa 3. Ang kanyang nag-iisang basket ay nagmula sa natitirang 4 na minuto sa laro at ang buong arena ay sumabog sa tuwa. Natapos ni James ang laro na may 3 rebounds, 2 puntos, 1 assist at 1 block sa loob ng 25 minutes. Magandang simula ito sa depensa habang ipinakita ni James ang kanyang presensya sa maagang bahagi ng laro sa pamamagitan ng isang malaking block sa unang quarter. Sa second half, nahirapan ng Lakers na makakuha ng anumang offensive rhythm at nagkaroon ng run ang Celtics ng 5-man out offense na nagpaikot sa Lakers sa depensa. Si Dalton Knecht, ang number 17 draft pick ng Lakers mula sa Tennessee, ay nagtapos na may 19 points at si Max Lewis ay dumagdag ng 13 points, 3 rebounds at 2 assists para sa LA. Pinangunahan ang Celtics ni Neemias Queta na nagtapos na may 22 points, 8 rebounds at 3 blocks habang si JD Davison ay dumagdag ng 9 na puntos at 7 assists. Hindi maganda ang pag-shoot ni James sa kanyang unang pagpapakita sa Vegas Summer League na nagtala ng 0 for 8 mula sa 3-point range at may 8 puntos at 5 rebounds. Halata ang kanyang pagkadismaya na nagsabi sa mga reporters, "Pakiramdam ko ay nasa kunting slump ako ngayon. Hindi pumapasok ang aking mga shots ngayon pero kailangan ko lang ipagpatuloy ang pag-e-ensayo at pagbutihin." Alam ni James ang kanyang mga limitasyon at tinatanggap na hindi siya magiging number 1 option tulad sa kanyang ama na si LeBron. Siya ay naging isang solidong contributor sa mga ball-dominant na player sa kanyang buong karera at pinag-aaralan ang mga players sa NBA na fit sa kanyang estilo sa paglalaro. Pinapanood ko ng marami sina Davion Mitchell, Drew Holiday, Derek White, sabi ni James. Ang mga taong mahusay sa kanilang role at nakatuon sa kanilang dapat gawin. Ang goal ko ay hindi talaga maging that guy. Marami ng mga tao sa NBA na may ganong role. Si James ay ang number 55 pick sa draft at tila kakailanganin ng ilang reps sa G League bago siya makapagbigay ng makabuluhang minuto sa Lakers. Magiging pasensyoso ang franchise sa kanyang pag-unlad pero kahit na hindi konsistente ang kanyang shooting, nagpapakita siya ng potensyal bilang isang on-ball defender na kayang mag-switch sa perimeter at may athleticism upang mag-block ng shots. Isang basketball page sa Facebook ang nagpakalat na kung saan sina JJ Redick at Rob Pelinka nga raw ngayon ay namomroblema kung paano sasabihin kay LeBron na G League ang bagsak ni Bronny James. Ang Summer League ay may maliit na halaga sa kabuuan ng mga bagay, ngunit ito ay isang magandang wake-up call para kay James kung ano ang kailangan niyang pagbutihin at trabahuhin bago magsimula ang kanyang rookie season. Ang positibong takeaway mula sa unang ilang laro ay hindi siya naliligaw sa court at ang kanyang mga shots mula sa likod ng arc ay magagandang misses. Alam ng Lakers ang kanilang ginagawa sa pag-draft kay Bronny at ang Crypto.com arena ay mapupuno sa tuwing maglalaro sina LeBron at Bronny nang magkasama ngayong season. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, sinabi ni Steve Kerr kay Ishaan Bhattacharya na patuloy siyang magpapalit ng lineup ng tanungin tungkol sa pag-benched kay Joel Embiid. Habang pinupuri ni Kerr si Embiid, binanggit niya na ang buong team ay magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang talento bago niya matukoy ang pinakamainam sa team para sa Olympics. Sa mga susunod na laro, ipagpapatuloy kong susubukan ang iba't ibang lineup. Si Joel ay patuloy na bumubuti araw-araw. Kadalasan mas matagal bago makuha ng mga big men ang ritmo at daloy ng laro. Gusto ko si Joel, siya ay isang dominanting player. Sa tingin ko mahalaga para sa amin na malaman ang pinakamahusay na kombinasyon. Malinaw na nais ni Kerr na bigyan ng pagkakataon si Embiid na makabawi at makuha ang kanyang ritmo sa court.
ngunit maaaring kailanganin niyang gumawa ng mahihirap na desisyon kung ito ay magiging kapalit ng performance ng team. Ang mga manlalaro tulad ni Anthony Davis ay nagpakita ng mas mahusay na performance sa showcase game ng Team USA laban sa Australia sa Abu Dhabi. Si Anthony Davis ay nakapag-put up ng 17 points, 14 rebounds, 1 assist, 1 steal at 2 blocks sa loob ng 18 minutes para sa Team USA na pinangunahan ng team sa puntos at rebounds. Para kay Joel Embiid, nakapagtala siya ng 10 points, 5 rebounds, 2 steals at 3 turnovers sa loob ng 16 minutes para sa Team USA. Hindi siya mukhang nasa kanyang pinakamahusay laban sa Australia. Marahil si Embiid ay mas maging mahusay pa sa mas maraming minutes sa mga warm-up games na ito. Ngunit sa kasalukuyan, si Anthony Davis ay ang talagang nagpakita ng kahusayan para maging starting big para sa Team USA sa Olympics. Si Davis pa nga ay nag-posterize kay Embiid sa warm-up practice ng Team USA na marahil ay nagbigay ng malaking boost sa kumpiyansa ni AD. Ang Team USA ay nagpupursigi na makabawi ngayong taon. Ang Team USA ay bumuo ng malakas na roster para sa 2024 Paris Olympics matapos ang kanilang nakakahiya na pagkatalo sa Canada sa semifinal ng FIBA World Cup noong nakaraang taon. Sina LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant ang nangunguna sa roster habang nilalayon nilang makuha ang ikalimang sunod na gintong medalya para sa Team USA. Sa isang panayam sa The Athletic, ang mga big men ng Team USA tulad nina Anthony Davis at Joel Embiid ay nagsalita tungkol sa kanilang nais patunayan sa Paris. Lahat sila ay nagsabi na nais nilang magbigay ng pahayag at ipakita na sa kanilang pinakamahusay, hindi sila basta-basta mabubuli o mapipigilan sa court. Sa ngayon, nakatakdang magsimula si Davis o si Joel Embiid dahil na injury si Kevin Durant. Sa pagsusulat ng artikulong ito, sinabi na hindi nababahala si Steve Kerr tungkol sa pagkawala ni Durant dahil naniniwala siyang makakabalik si Durant sa court sa lalong madaling panahon. Ngunit ang pagbabalik ni Durant sa team ay magdudulot ng sakit ng ulo sa pagpipilian ni Kerr. Sa pagbabalik ni Durant, maaari nitong pilitin si Kerr na piliin siya at si LeBron James bilang forwards na magre-resulta na alinman kina Anthony Davis, Joel Embiid o kahit si Bam Adebayo ang magiging starter at iiwan ang iba pang dalawang player sa bench. Kailangan gumawa ni Steve Kerr ng mahihirap na desisyon sa simula ng Olympics. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sino kaya ang dapat ang nasa starting lineup? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.